Alright, mga kabsat, pag-usapan naman natin itong topic ni Mima, mga kabsat, no? Itong sabi niya dito Harry Roque, nadapa sa kakahabol daw ng pulis. Again. You know what? Itong si Harry Roque, di ba? Kasama niya noon si De La Serna, di ba? For travel. Travel Kasi buddy. medic niya daw yun. Hindi natin alam kung paano natutulungan ng isang model. Di ba? Ang isang Harry Roque. Isang model talaga. Pero tingnan niyo naman si Harry Roque, babsat, parang pumayat siya, pero yung tiyan niya malaki pa din. Nangayayat siya. Hindi ganyan yung itsura ni Harry Roque, yung sumasayaw-sayaw siya noon, di ba? Yung sumasayaw siya nung kailan ba yun? 2022 elections. Tingnan niyo, sobrang payat na niya ngayon dito, oh. Kita pa lang sa Tapos bakit may sugat yung dalawang tuhod niya, mga kabsat? Nakita niyo ba yun, oh? May sugat yung dalawang tuhod niya, mga kabsat. Agoy. Sige, tuloy. Sa foreign trips niya abroad, na ang dala-dala niya ay isang model nga. Diba, na sabi niya meron daw siyang sakit, diba? Kinemi blah blah blah. Alam na natin yan kasi matagal nang napag-uusapan niyang sakit ni Harry Roque. Biruin niyo, palipat ng bansa. Ilang bansa ba yung pinag-travelan niya? 7 countries. Tapos ang kasama niya ay itong model. So ang reason daw, for medical purposes, di ba? Kasi nagiging nurse, etc. Ngayon nagtataka tayo, paano niya nagiging nurse? Di ba? Paano nakakapagpagaling sa kanya ang isang model? Ngayon, mayroong katakataka tayong nakita dito nga po sa imaheng lumabas dito kay former spokesperson Harry Roque. Nakikita niyo naman yan, no? Yung picture na yan. Bakit meron siyang sugat sa tuhod? Baka nadapa. Sakit ni Harry Roque. Bakit merong sugat sa tuhod? Parang bagang lumuhod. Diba? Nagdasal. Itong si Roqueta. Sa, hindi ko alam. Lumuhod. Lord, sana bigyan niyo ako ng milagro, sabi siguro ni Harry Roque dyan, Mima. Montragis. Sige, tuloy. Ilang santo yung pinagdasalan dito ni former spokesperson Harry Roque. Diba? May sugat sa tuhod. Grabe, no? Parang, wow. Prayerful. Kasi diba, it's either nilagyan ng asin yung tuhod mo, pinaluhod ka sa, diba, sa bilaong merong asin. Naglalakad ng tuhod lang ang ginagamit. Diba? Deboto ba kaya? Itong si Harry Roque. Ngayon, nakita ko yung mga comment. Uy, alam niyo mga minamahal. Yung mga comment dito, moral lesson, huwag kumain ng hotdog ng nakaluhod. Grabe, bastos talaga yung comment. Mga minamahal, hindi ko siya tinitake na parang green jokes. Pero yung punto dito, si Harry Roque medyo baklita kasi, di ba? Medyo baklita itong si Roqueta. So ngayon, parang iniisip nila na baka itong si Harry Roque ay lumuluhod habang kumakain ng, actually hindi na dapat natin to kino-content pero intriga kasi malala, mga minamahal. Ano na yung kalagayan ng kalusugan ngayon ni Butanding? Tingnan nyo, di ba? Mataas yung pinag-aralan pero ngayon tingnan ninyo, pinagtatawanan na lang. Hindi lang mataas, di ba? Respected human rights lawyer from human rights lawyer to pugante. My goodness, ang laki ng degrade niya, no? Putra, ang laki ng agwat. O sige, tuloy. Ito yung legacy talaga na iniwan ni Butanding. Yan po yung nagiging resulta ng kanyang poor action and choices. Diba? Tingnan ninyo, pinagtatawanan na lang siya ng mga tao. Actually, hindi na dapat nagiging intriga yung picture na yan eh. Diba? Kaya nga lang, walang self-respect itong si Harry Roque. Kung kaya yung mga tao, tingnan ninyo, yung mga comments sa kanya, the prize is being prayerful. Oh, Mr. Super National World. Yung mga comments sa kanya, kneeling devotee beside chicken soup. Moral lesson, huwag kumain ng hotdog na nakaluhod. Like parang, wala nang respeto ang tao sa kanya. Tama. Kasi siya mismo, hindi marunong magpa-respeto. Di ba? May mga kayo mga kapsat, karespe-respeto pa ba itong si Harry Roque? Press 1 kung karespe-respeto. Press 2 kung hindi. Tingnan nga natin yung reaction nyo, mga kapsat. Press 1 kung karespe-respeto pa itong si Harry Roque at press 2 kung hindi. Kung nire-respeto nyo pa si Harry Roque, press 1. Press 2 kung hindi kasi nasa pang nagagawa ni Harry Roque. Yan, oh. Nakita nyo sa gilid. Marami nagtuo. Ay, mali, kabila pala. Ayan, oh. Nakita nyo? Yan, oh. Marami nang nagtuo. Di ba? Yan, oh. Kitang-kita na kung sino yung mga nagtuo. Nako, Harry Roque. Bakit anong ginawa mo sa sarili mo, Harry Roque? Human rights lawyer ka, pero ano ka ngayon? Isa kang pugante.
Agoy! Nako naman, oo, Harry Roque. O, pati si Axel Roses. Agoy! O, di ba? Nako po. O, yan, ang dami na nag-2. Putra kesa siya, tuloy natin to kay Mima. Comment, baka inabol ng pulis kayo, nadapa. Diba? O, may nag-comment din dito, anlimukbang si Tarub si Bading, kaya nagkasugat. Grabe As a naman. manager, the further you get Ang from hands-on limok work, daw. the harder it is to O siya, again guys, no, huwag kalimutan mag-like. So, gawin nyo ng 300 yung like natin, Mabsat. Huwag nyo na ipagdamot. Shout out po sa naiwan ilan, 350 viewers. Gawin nyo ng 300 yung like natin, Mabsat. Kanina pa tayo naka-live. Baka naman. O siya, tuloy. Pogo Queen. Pero mga minamahal, sa akin nakikita, hindi naman sa pagiging bastos baka mamaya sugat sa tuhod, hanggang mapunta na dito sa neck brace. Ngayon Ano lang. yun? Nagkakasakit na. Inuunti-unti niya na, inuutay-utay niya na naipakita sa mga Pilipino na meron nga siyang sakit. Hanggang sa, kunyari, mahuli na siya, naka-wheelchair na lang, naka-neck brace. Grabe Pwede naman ganun. si Mima. Diba? Medyo nakakatawa lang na nasimulan sa tuhod itong sakit ni Harry Roque. Pero sa aking nakikita, simula na yan para makita na natin na baka mamaya at the end, naka-wheelchair or naka-neck brace na itong si Harry Roque. I can explain kung ano yung nangyari sa kanya, kung pinaluhod ba, nadapa, dalawang tuhod. Diba? Hindi natin alam kung ano yung major reason kung bakit nalumpo itong paa ni Harry Roque. Madaming nag-comment. Kakabeng. Kayo mga kakabsat. Kayo mga kabsat. Ano sa tingin nyo? Bakit may sugat si Harry Roque? Dalawang tukod pa talaga. Bakit? Ano kaya ang dahilan? Tapos ito pang ano? Ito pa nakakatawa. Talagang pinakita niya ni Harry Roque. Pinapakita niya may sugat siya. Imbis na itago niya, nako po, pinakita talaga niya in public, no? Although hindi ko nakikita si Harry Roque kasi blinak ako ni Harry Roque, guys. Hindi ko makita yung account ni Harry Roque eh. Kaya ayun, nako, pero ito, kitang-kita sa video, meron siyang sugat sa kanyang tuhod, dalawa. Ano sa tingin niyo, Mabsat? Ano kaya ang dahilan nito kung bakit ganito? Bang daw Comment diba? down below. Nasobra na daw ko sa Harry Kunkun, itong si Harry Roque. Diba? Madami mga negative comments, pero still nakikita ko yung pamumulitika dito ni Roque, na baka maybe ginagamit niya yan. May, lalo pat una, meron na meron siyang sakit. Tapos inuunti-unti niya nang pinapakitang visible. Sinimulan sa tuhod, baka mamaya sa siko, hanggang umakyat na dito, Neck brace na, hanggang sa naka-wheelchair na. Agoy. Yun yung nakikita ko. Nakakatawa man yung komento ng iba, pero yun yung nakikita ko, mga minamahal. Pero alam niyo kung ano yung moral lesson dito? Yung ang taas ng inaral mo, tinitingala ka noon ng mamamayang Pilipino, pero tingnan nyo kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. Pinagtatawanan na lang siya dahil yan sa mga poor choices na ginagawa ni Harry Roque. Tama. Yung kanyang action, yung kawalan ng self-respect sa kanyang sarili. Tingnan niyo, ito na yung nangyayari sa kanya ngayon. Natatanggalan na ng respeto, nawawalan na ng dignity. Diba? Ang kanyang sarili. Parang ano na lang siya tingnan, clown. Shout out Ryan Iconese. Kapag narinig niyo yung salitang Harry Roque, unang papasok sa mga tao, akla, butanding. Samantalang pag narinig niyo si Boy Abunda, respetadong tao, magaling na TV host. Diba? Nakukuha ninyo yung comparison, kahit gaano pa kataas yung pinag-aralan mo, kahit gaano ka pa man kadaming pera, kung wala kang respeto na pinapakita sa sarili mo, yung reflection sa'yo ng tao, pangit ang imahe mo. Diba? Hindi lamang to intriga, mga minamahal. Lesson to para sa mga tao, kahit ordinaryong Pilipino. Diba, kung wala kang respeto sa sarili mo, ganito yung refleksyon na mangyayari sa'yo. Pagtatawanan ka lang, hindi ka nare-respetuin. Diba? Bakit? Ba't hindi ka nare-respetuin ng mga tao? Kasi ikaw mismo, hindi mo binibigyang respeto yung sarili mo. Nagsisimula ang respeto sa sarili. Diba? So, naging ano na... paano ba naman, Mima? Kada video nila ni Maharlika, bangag. Puro ganun na lang, di ba? O, lalo siya pinagtatawanan, di ba? From attorney, respected attorney na human rights lawyer, tapos gagan, bangag. Talagang pagtatawanan talaga si Harry Roque. Kung pinagtatawanan na nga siya sa sayo-sayo niya, mas lalo siyang pinagtatawanan ngayon. Di ba? Agoy, nako naman, Harry Roque. Tapos sinamon pa si Risa, mga kakabsat. Hinamon na naman si Risa. Agoy. Dito, nag-homily tuloy si Mima. Alright, mga minamahal, kayo po, ano yung masasabi ninyo dito?
Bukod sa nag-video okay itong si Harry Roque, eme, 'di ba? Para sa akin simula na 'to na pinapakita niya na visible yung kanyang sakit hanggang umabot sa naka-neck brace, itong si Agoy. Roketa. Alright, yun lamang po. It's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yun, salamat Kabsat Mima. Oh, kahit papaano medyo kon si Mima ngayon, no? Hindi niya talaga binanatan ng gusto, no, itong si Harry Roque. Pero yung mga mga kanya, past content niya talagang binanatan niya. 'Di ba? Sino mga binanatan niya? Si Herbosa, sino pa ba? Basta lahat, tragis, grabe yung mga banat niya, pero hinihingi natin yung ebidensya sa kanya, mga Kabsat. Pero ito, so far, no, kahit papaano, mild lang niya. Alright, alright. O mga Kabsat, 298 likers pa lang tayo. Kulang pa ng 2, mga kakabsat. Baka naman. Shoutout sa naiwang 300 plus dyan. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe naman tayo dyan, mga kakabsat. Baka naman. Siyempre, tatapusin natin yung poll natin, mabsat, dahil gutom na si Maestro. Ikon natin yung poll natin. Maraming salamat, mabsat. Ano ba yung kinalabasan ng poll natin dito? Si Reconzaki. Ang tanong ni Maestro dyan is, sabi ko dyan is, lang. Ayun. So salamat, 301 viewers at 301 likers na tayo. Pinapaasa lang ba ni Kaufman itong mga Duterte? Paano kasi ang tawag nito paasa, ano yung sinabi ni Trillanes? Ano na yung wording si Trillanes kasi basta pinapaasa niya yung mga Duterte. Paasa pleadings, ayun. Tragis na paasa pleadings yan. Siya, Mamasat, naniniwala ba kayo na pinapaasa lang nito ni Kaufman ng mga Duterte? Kasi lahat ng motion ni Kaufman, bokya, 6-0, my goodness. Tapos meron pa yung 18, di ba? 18, lahat ng mga judges ICC, binasura, rejected. Hindi lang yung 3, kundi lahat, yung buong ICC judges na 18, buong plenaryo, binasura. Hindi. Laban lang. Bobo kasi kaming DDS. May 12% na mga bobong DDS dito. Alright. So yan ang ating final poll out of 276 votes. Yan po yung resulta. 88% naniniwalang pinaglolo ko lang ni Kaufman ito mga Duterte. Pera-pera lang, di ba? Hindi, laban lang kasi bobo kami mga DDS, 11% na mga bobo. Alright, so yan Mabsat. Again, maraming salamat Mabsat. Again, sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe. Kita-kits na naman tayo mamaya. Magbe-breakfast lang si Maestro, kahit naramdam ko na yung gutom ko Mabsat. Again, dahil hindi rin tayo nag-live kahapon, wala tayong ka-live-live, puro lang tayo upload sa mga old live natin na pinutol-putol natin. At ito, marami na naman tayo puputol-putulin. Sana nandun kayo sa ating mga uploads, Mabsat, no? Thank you very much, Mabsat. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli, kita-kita lang tayo. Shoutout po sa lahat ng ating mga moderators. Ang dami nyo. Kilala nyo yung mga sarili nyo. Maraming salamat po sa suporta. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo mamaya. Paalam. Akon muna tayo. Breakfast lunch. Bronze ng labas dito. Okay, salamat Mabsat. Maestro Paul is signing off. Paalam. Maraming salamat. Thank you.